balita ang ihahatid natin ngayong hapon na ito. Una na sa ating pag-uusapan, aminado po ang ICC na si Tatay Digong po ay nahuhulog, natutumba, mag-isa lang po sa kanyang selda diyan po sa detention. Kawawa naman po. Aminado po ang ICC na totoo po ang balita na si Tatay Digong ay may mga episode po na siya po ay natutumba kasi wala pong kasama eh. 81 anyos na marami pong karamdaman. Ganyan po ang ginagawa nila sa ating dating Pangulo. Pag-usapan din po itong si Tito Soto ay lumantad no para i-claim naman po na yun pong Gatchalian for President, for Senate President ay siya po ang utak. Grabe talaga to si Tito Soto, inangkin na. So wala na pong babaliktad niyan. Inayawan ka na nga eh. Ikaw nga ang inayawan eh. Tapos ngayon sasabihin mo, ikaw rin ang utak ng kay Gatchalian. At syempre pa po, eto pang, ano pa ba isa natin yun po, war on drugs ni Tatay Digong. Sinabi po ni Alan Peter Cayetano na isang pro-life campaign. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan na po natin ang mga napapanahong balita. Okay, sabi po, bago tayo tumungo dyan, ilang patalastas na balita po muna, no? Sabi po nitong isa pong tagahanga ni Risa Ontiveros. Alam niyo po, ang problema sa mga tao na to, pinoproject po nila na masamang-masama po ang nagaganap ngayon sa Senado, no? Parang pinapakita po nila na walang kakwenta-kwenta tong nagaganap. Mga ilang araw pa lang, si Senator Peter Alan Cayetano, bagsak na po ang Senado. Grabe, no? Nagawa po ni nagawa po ni Alan Peter Cayetano na pabagsakin ang Senado. Ilang araw pa lang po siya. Ang tindi. Okay. Ano po ba ang katotohanan mga kapatid? Ito po, may nagsabi rito, si Attorney Dino De Leon. Ito yung isa sa mga complainant po to ng impeachment ni VP Sara. Ayon po kay Attorney De Leon, gusto niyong ma-improve ang reputasyon ng Senado. Ilagay niyo si Senator Risa Hontiveros bilang Senate President. Magi talaga? Yan po yata ang pinakamalaking joke ngayon, no? Mag-i-improve daw po ang pananaw ng tao sa Senado kung si Risa Hontiveros ang gagawing Senate President. Ito po ang hindi napigilan na sagot ni Attorney Rowena Guanzon. Sus Mariosep, she cannot even deliver a privileged speech without index cards. The SP must master the rules of the Senate. The SP presides over the impeachment. Tama po yun. Si Miss Codigo, si Miss Index Card. Ang kantsaw nga ni Attorney Rowena Guanzon, sa loobin na lang yung nararamdaman niya, binabasa pa. Yan po ang pagkakaiba ni Senator Risa Hontiveros. Hindi po makakapag-speech po yan nang wala pong index card. Hindi niya po alam ang mga sasabihin pa lang hindi na alam eh. Paano pa yung mga rules? Kaya po hirap na hirap pag nakipagdebate yan. Tapos, ilalagay niyo pa bilang Senate President. Mahabag naman kayo sa Pilipinas. Okay. Ito pa po ang isang patalastas muna na balita bago tayo pumunta sa main topic natin. More or less tingin ko, pero
mahaba na yung 2 buwan na palugit po para tapusin itong trial na 'to. Ayan, nagmamadali po si Tere Ridon. Inuutusan niya kayo, kayong makinig po kayong mga senador. Dapat daw ang, impeachment 2 buwan lang ayon kay Ridon. Kung hindi, sisinghutin niya kayo. Alam mo Ridon, nasanay kayo na sa pagiging diktador ninyo, eh. Eto problema dito sa mga congressman, nasanay po sila nasusunod nung buong diyan sa Committee on Justice. 'Pag may kumontra sa kanila, pinabubura nila yung sinasabi. 'Pag may kumontra sa kanila, pagtutulungan. Pati ba naman yung kalendaryo ng Senado pakikialaman mo pa Ridon? Wala ka ng pakialam diyan, 'no? 'Yan, yang sinasabi po na kung gaano sila katagal, eh, kayo nga umabot ng 2 buwan, eh. Marso pa lang nagsimula kayo, April, May. May kayo natapos. Wala pang kalaban yun, ibig sabihin magkakakampi pa kayo lahat. Wala pang latagan ng ebidensya, wala pang, ebidensya mula sa kalaban. Wala pa pong, cross-examination. Oh, nagpapakita kayo ng mga ebidensya, pero hindi pa nako-cross-examine. 2 buwan na inabot niyo, gusto niyo mabilisan? Eh, yan lahat ng ipe-present ninyo kinakailangan ano na po, hindi na po uubra yung ginawa ninyo na bawal tanungin ang mga testigo. Ngayon po, dudurugin yung mga testigo niyong katulad ni Madriaga at saka ni Trillanes. Oh, kaya huwag kayong makialam sa kalendaryo ng Senado. Okay, punta na po tayo. Ako po'y nalulungkot 'no, kasi po bago umalis si Kaufman, alam naman po natin lahat na si Kaufman po yung dating tagapagtanggol ni Tatay Digong diyan sa ICC. Bago po siya umalis, ni-request niya po yung, muling, pag-review. Kasi hindi naman po porket na nakita ng ICC na si Tatay Digong ay kaya niya na mag-stand ng trial nung 1 taon, eh, ngayon, eh, gano'n pa rin ang kalagayan ni Tatay Digong. Lumalala po ang kalagayan. Eto po ang inamin, hindi po nila inamin na madalas 'no, pero inamin po nila na may mga pagkakataon na si Tatay Digong ay, may mga insidente po na siya po ay, hindi na po siya po ay natutumba, nahuhulog sa kanya pong detention. Wala po kasi siyang kasama. Alam po ninyo, sabi naman sa inyo cultural lang lahat, eh. Kaya ayaw natin na matulad po, may mahuli pa pong Pilipino dalhin dun kasi po iba po kultura nila, eh. Dito po sa'tin mapagkalinga tayo. Karamihan po, yung mga nurse po natin nakakalat po sa buong mundo. Ang ating pong mga caregiver, nakakalat po sa buong mundo dahil mapagkalinga po tayo, eh. Ang mga Pilipino po, inaalagaan natin yung mga matatanda nating mga magulang. Hmm. Ako meron po akong bedridden na nanay. So, siyempre hindi na po ako mismo yung nag-aalaga pero yan po ang talagang, hindi po natin kakayanin na hindi po natin na alagaan yung mga magulang natin. Sa kanila po parang iba yung kultura nila, eh. Hayaan ka na lang diyan. Kaya malaking bagay po sa'tin, sa kultura po natin, kaya hindi po dapat na nililitis yung Pilipino sa ibang bansa. Katulad po niyan, siguro sa kultura nila, 'pag matanda na, mamamatay na rin lang 'yan, diyan na lang 'yan sa isang suyok. Pero dito po sa Pilipinas, kesi hodang mahirapan ng buong mga anak ng mga magulang, itataguyod po 'yan. Yung pagiging, makatao po natin sa mga nakakatanda.
Sa kanila hindi natin alam bakit po nila hinahayaan, sa'tin po matindi po yun, nabalitaan natin nahuhulog si Tatay Digong. Alam niyo po, umamin na po ang ICC, hindi na po nila ma-deny ito. Eto po ang, balita ng ABS-CBN. The International Criminal Court Registry has pushed back against claims by former President Rodrigo Duterte's defense team that he had suffering frequent episode of falls while under detention in The Hague. Sabi po ng, kampo ni Tatay Digong, madalas na po na may mga episode po na natutumba o nahuhulog si Tatay Digong, 'no? Madalas na po. Ang sagot po ng ICC, rare lang daw. Alam niyo, it's a matter of ano lang 'to, pananalita, eh. Sa'tin po, isang beses lang pong matumba yung ating mga magulang, hindi na po tayo papayag na walang mag-aalaga. 24 oras na po 'yan na may nagbabantay sa mga magulang nating may edad, 'no? Sila po parang wala silang pakialam, eh. Ang dinidebate lang nila, gaano kadalas na natutumba si Tatay Digong. Ang masakit po nito, sinasabi pa nila na natural lang daw yung nahuhulog, natutumba si Tatay Digong dahil sa katandaan. Yun na nga, eh, inaamin ninyo, inaamin ninyo. Ano ba pinagtatalunan natin, yung minsan o yung madalas? Kinakailangan ba madalas muna? Kinakailangan ba mabagok muna ang ulo? Alam niyo ang solusyon lang ng ICC? Dahil aminado nga sila na natutumba na si Tatay Digong, mas madalas na lang mino-monitor si Tatay Digong para 'pag natumba, mayroon ng tatakbo sa kanya. Hindi po ganyan ang mga Pilipino. Yung pag-aalaga po natin, once na natutumba na, meron na pong 24 oras na nag-aalaga diyan. Kahit pa po pamilyang mayaman, pamilyang mahirap. Kaya nga po meron sa mga pamilyang hindi naman kayang mag-hire ng mga anong tawag diyan? May nagsasakripisyong anak para full-time na mag-aalaga sa magulang. Sa kanila po ang solusyon ng ICC, madalas nang imo-monitor. Merong CCTV siguro o hindi ko alam ang meaning nung madalas na imo-monitor, eh. Tignan niyo po, para daw po mas mabilis yung respond. Hindi po yung titignan po nila, "Uy, nahulog si Duterte. Punta tayo sa selda, nahulog na naman. Natumba na naman si." Ihahalaw ba ng kultura ng Pilipinas 'yan? 'Pag ganyan na po ang bilanggo natin, kahit po gaano kasamang tao, papayagan na po 'yan na i-house arrest para may mag-aalaga sa kanya. Ganyan kahayop yung ICC na 'yan. Asan na kayo human rights? Natutumba, kung mabagok 'yan. Alam niyo katwiran nila, ang masakit sa eto po ang sinasabi nila, oh. The registry said the monitoring allows detention staff to observe Mr. Duterte 24/7 and respond to any need he may have and reduce the response time should there be any incident. So meron pong 24 hours na magsusubaybay, hindi po yung taong naroon na nakabantay, sa CCTV lang. Kaya po kaya po 'pag si Tatay Digong po ay nahulog, nadapa, meron po kaagad na pupunta ro'n. Pero nadapa na po yung matanda. Hindi po ganyan ang kulturang Pilipino. Tayo po preventive, aalalayan natin. Sa kanila titignan, "Uy,
Nadapa na si Duterte, puntahan niyo na. Alam niyo kung bakit ko natiyak na ganyan yung ICC? Eto, sinabi rito. Yan yung report nila. Ang kino-question nila, sinasabi nila, ay hindi po madalas na natutumba. Paminsan-minsan lang daw. Paminsan-minsan lang daw natutumba. Imagine yung katwiran niya. Hindi naman po sinasabi na palayain na si Tatay Digong. Interim release. September pa magsisimula yung trial. Taon po ang binibilang. Alam niyo po ba, yung taga Rwanda na kinulong nila sa ICC, kamamatay lang po, 94 years old. 94 ba o 91 years old? Sinong mga hayop na korte ang magkukulong ng 90 anyos mahigit? Yan, yung ICC. Kaya ituloy niyo na yan, Donald Trump. Ituloy niyo na yung paano niyo gawin niyo na lahat ng paraan para mawala na yan sa mundong ibabaw. Yang ICC, pinakahayop na korte. Hindi po gagawin ng mga korte dito sa Pilipinas yan. Kahit po pinakawalang hiyang kriminal. Alam mo, nakakatuwa yung si Boying. Nung siya po ay DOJ at sinabi niya, yung mga matatanda, palayain na natin. Kahit ano pa yung iniisip ni Boying doon, malamang yung para maano, no? Maraming masyadong bilanggo. Pero hindi po karapat-dapat to. Dahil lang sa mga politiko dito na galit sa mga Duterte, dahil lang sa mga oligarko na nasagasaan ni Tatay Digong nung siya ay presidente. Kawawang-kawawa rito. Maglingkod ka ng tapat dito sa Pilipinas. Ganyan ang gagawin sa'yo. Si Bato, yumaman ba siya nung siya ay chief PNP? Hindi na siya yumaman. Nasabi ba ni Bato na paldo siya? Alam niyo, sinasabi ng misis niya, pag nakulong si ICC si Bato, baka hindi na nila makita. Wala silang pamasahe. Pwede naman yun ditong ikulong. Pwede nyo naman ditong litisin. Pinakahayop na korte ang ICC na yan. Masahol pa kayo. Grabe. Hindi makatao yung ICC. Ewan ko, kasi mga ano yan, mga talagang mga mananakop yung mga hinayupak na yan. Magtataka ka ba riyan sa taga Netherlands na yan? Alam niyo po ba na panay mga ano yung mga yan? Okay. Nakakaawa po, no? Sana itong bagong abogado maipagpilitan niya na magkaroon po ng susuri kay Tatay Digong sa labas ng ICC, dahil kayong mga taga-ICC, wala na kaming aasahan sa inyo eh. Ano ba naman yun, may sumuri po na doktor na tagalabas man lang ng ICC. Kasi yung katwiran, no, hindi raw totoo na madalas nang natutumba. Paminsan-minsan lang daw. Okay, ngayon po, maraming salamat Senate President Cayetano, dahil sa sinabi niya po, Cayetano on Duterte's war on drugs. It's a pro-life campaign. Sa totoo lang po, dapat binabasag natin tong mga kaparian, itong mga dilawan kakamping. Alam niyo po, napakabuti po, napakaganda. Alam natin, sakripisyo po.
Kaya bilib ako diyan sa mag-amo, na si Bato tsaka si Digong. Ang maganda po diyan, bakit po natin natiyak na sila'y tapat? Hindi po sila yumaman dahil sa war on drugs. Alam niyo 'yun? Yung mga mandurugas, nasa flood control. Pero lahat sila dehin bokiki. Yung maiingay na kumakalaban diyan sa Senate, pagpapalit sa Senado, maiingay na nakatakas si Bato, maiingay na laban sa Duterte, tahimik po sila lahat. Lahat sila tahimik kay Martin, kay Saldico, at sa lahat ng mga sinabi ng mga utak ng pagnanakaw sa flood control. Bakit kayo tahimik? Kaya lahat po ng kandidato maliban kay Sara Duterte, si Sara Duterte lang po ang tunay na kandidato na laban sa korupsyon. Kaya sino man ang manalo sa mga iba pa, lahat po yan. Leni Robredo, tahimik po yan. Tahimik siya kay BBM. Sa kapalpakan ng gobyernong to, pinakamataas na utang, pinakamalaking utang ngayon. Walang pumapasok na turista, walang pumapasok na foreign direct investment. Ang dami pong problema ng Pilipinas, mababa ang piso. Kasabwat yang mga lintik na mga taga-media na yan. Mababa piso, pinakamalaking utang, walang proyekto. Lahat ng pinakamalaking pondo, lahat ng pondo dinadala dyan sa lintik na nakawan. Kung saan sila makapagnakaw. Aminado, maski si BBM. Pinakamalaking nakawan ngayon. Pero ano po ang ginagawa nila diyan sa pinakamalaking nakawan na yan? Ipakulong si Duterte, ipakulong si Bato, sampahan ng kaso si Marcoleta. Makatarungan ba yan? Kasuhan si Marcoleta, kasuhan si Harry Roque, ipakulong si Koy Buloy, ipakulong si Tatay Digong. Involved ba sila sa mga nakawan? Pinakamalaking problema, pinakamalaking nakawan sa Pilipinas, ang solusyon nila, impeachment ni VP Sara, pakulong si Digong, pakulong si Pastor Kibuloy, tugisin si Harry Roque, i-manhunt, mag-manhunt kay Bato. Asan po yung aksyon naman ninyo laban po sa mga magnanakaw? Usapin lang po yan ng ng katarungan. Hindi na po pinag-uusapan ano ang solusyon natin sa pagbaba ng piso. Solusyon natin sa langis. Solusyon natin sa kawalan ng turismo. Solusyon natin sa krimen. Solusyon natin sa droga. Wala na pong pinag-uusapan. Lahat ng pinag-uusapan. Kasi yung media natin, ayon kay Marcoleta, bayaran. Hindi po ako nagsabi, si Marcoleta. Dagdagan nyo kaso. Sabihin nyo na naman, si Marcoleta ay sampahan nyo na naman ng cyber libel dahil sinasabihan kayong bayaran. Grabe po. Ang baba na po ng piso ng palitan ng piso. Pinakamababang piso sa kasaysayan. Lahat, lahat ng record, pinakamasasamang record narito. Number 3 tayo sa worst. Ang dami pong problema ng Pilipinas. Ang pagtugon ninyo ang problema namin. Maraming krimen, maraming pagnanakaw. Pero ang inuuna ng ating mga kapulisan, huntingin si Bato. Lusubin yung KOJC para mahuli si Kibuloy. Lusubin si Tatay Digong, abangan yung kanyang eroplano para hindi na makababa ng Pilipinas, diretso na, ICC na agad.
Ano po solusyon naman natin sa kahirapan? Solusyon natin sa kawalan trabaho? Solusyon natin sa mataas pa ring presyo? Tayo po pala ang pinakamataas na presyo yang tax na VAT. Alam niyo, daig pa natin yung tax ng mga mayayamang bansa. Kaya 'pag kayo po nagpadaan pa kayo diyan, mga kakamping dilawan, so isinuko niyo na Pilipinas, di ba? Ang tagal-tagal na po nating hindi miyembro ng ICC, ICC ng ICC. Pinasasama niyo lang, kasabwat ng media. Yung war on drugs ni Tatay Digong, magtanong ka sa mga pangkaraniwang tao, bilib na bilib sila. Pero tanungin mo yung mga alam niyo kasi kung bakit hindi kayo apektado ng war on drugs? Simple lang naman, lalabas kayo sa bahay ninyo, nakakotse na kayo. Papunta kayo sa mga papunta kayo sa inyong trabaho, papunta kayo sa mga eskuwelahan, nakakotse na kayo lahat. Uuwi kayo, nakakotse pa rin. Ang natutuwa po sa war on drugs ni Tatay Digong, yung pong mga taong lalabas sa looban. Bakit po? Lalabas sila mula sa looban, sangkatutak na adiksyones ang nakatambay diyan. Puwede silang pagtripan anytime, puwede silang mabastos, puwedeng kung anong mangyari. Nawala po 'yan panahon ni Tatay Digong, tumahimik po. Tandang-tanda ko 'yun, kasi may anak po ako na dalaga. Alam niyo po ba, nakakagaan po sa mga OFW. Maramdaman nila na safe ang Pilipinas, yung mga anak nila hindi sila kinakabahan. Si Tatay Digong may budget, kitang-kita mo. Meron po tayong build na record-breaking. Pinakamaraming naipatayong infrastruktura sa panahon ni Tatay Digong. Sa lahat po na naging presidente, isama mo pa yung tatay nito na 20 years mahigit na naging presidente. Mas marami pa ring nagawa sa panahon ni Tatay Digong. Alam niyo kung bakit? Hindi po siya namulitika sa pakikipagrelasyon niya. Friends to all, enemies to none. Lahat naging kaibigan niya. Kaibigan niya Russia, kaibigan niya China, kaibigan niya Vietnam, kaibigan niya yung mga ayaw kaibiganin noon ng mga naunang presidente. Kaibigan niya pa rin yung US. Sabi ni Cayetano, ang campaign against drugs is human rights campaign. It's a pro-life campaign dahil pumapatay ang drugs. Yan po ang nakakalimutan natin. Alam niyo kung ano ang dulot ng droga before Tatay Digong? Ito po, sasabihin ko sa inyo. Ayon po kay Cayetano. At kung titignan niyo yung statistics, grabe talaga, said Cayetano, without citing specific data. We're talking, ito po ang epekto po ng droga. Kaya nag-war on drugs si Tatay Digong. We're talking about the worst kind of murder, the worst kind of rape, the worst kind of stealing, cheating, lying, etc. So for many of those who were on the side of declaring war on drugs, it was not about extrajudicial killing because we do not excuse that. Ang sinasabi nga natin, you have to do it the right way. The other side of the coin naman is yung nagsasabing it was a front at maraming pinatay na inosente o kaya pag-addict.
imbis na ipagamot or instead of dalhin sa rehab pinapatay. So, ang inaayunan ko rito kay Cayetano, pinapaalala niya sa'tin, eh. Kaya nag-conduct ng war on drugs dahil yung worst na mga krimen, nagawa po yan ng mga adiksyunes. Worst na rape, worst na murder, worst na lahat po ng worst na maiisip niyo, krimen. Hindi po kayang gawin ng mga normal na tao. Tapos, napatahimik ni Tatay Digong ang Pilipinas. Kaya nga po 91%, 90% mahigit ang kanyang rating, trust rating at saka yung kanyang, ano pa ba yung isa bukod sa trust? Performance rating. 90% mahigit. Consistent si Tatay Digong. Eto po, negative, consistent. Consistent na negative. Talagang hindi na po 'to yung ano, eh, yung bintang na ini-ignore ang problema tapos, ah, ano yung tawag natin diyan, yung ibinabaling yung problema para makalimutan natin. Hindi po namin makakalimutan yung problema, eh, dahil 'pag umulan baha, eh. Ang bilib ka rito sa gobyerno na 'to, lahat bukod po dun sa ang solusyon niya ay ipakulong yung mga Duterte, kasuhan yung mga Duterte supporters, kasuhan yung mga Duterte mismo, ipakulong yung mga Duterte leaders, 'no? Diversion. Nauso po yung salitang diversion dito po. Kasi lahat po diversion, eh, hindi kayang lutasin, eh. Lahat na naging problema natin dina-divert lang. Hanggang sa may dumating pang mas malalang problema, makakalimutan lang natin yung problemang nagdaan, hindi po nalutas. Pinaka-worst. Tapos sa tulong ng media, nada-divert po tayo lahat. Ngayon divert po tayo sa kapalpakan po. Bakit po ba nagpalit ng Senado? Palpak po ang leadership ni Tito Soto. Ayaw nilang mag-imbestiga ng mga magnanakaw sa flood control. Hindi po sila nag-iimbestiga ng mga magnanakaw. Palpak. O ngayon, ang solusyon po nila, i-divert po sa impeachment, i-divert dito sa kudita, parang ang sama-sama ng kudita, no? Sa Senado. Samantalang si Tito Soto nagkudita din. At pagkudita ni Tito Soto, ang nagpasumpa pa sa kanya, kung hindi ako nagkakamali, yung dating Senate President. Ngayon po, hanggang ngayon, nangangampanya po sila na ibalik ang dignidad. Putya, ilang araw pa lang nawala na dignidad. Nung wala po si Bato, kasama yung mga kapwa niya senador, nananawagan na pumunta siya riyan. Nung nagpunta po si Bato, kino-question na nila, bakit ka nagpunta? Padagdag ka ba? Galit sila, eh, kasi nakudita sila, eh. Okay, dito po tayo sa walang katapusan na kampanya ng mga 'to. Kinakampanya nila si Sherwin Gatchalian. Si Tito Soto, alam niyo, projection lang, eh. Nakilala na namin yung leadership niyo. Sana ituloy niyo na yung sinasabi ni Ping Lacson na
Gusto niyo na mag-resign, mag-resign na kayong dalawa. Alam niyo po kayo lang ang tanging tumanda sa Senado na kinamumuhian ng mga Pilipino. Habang tumatagal po ang mga senador sa Senado, kasi kaya po sila tumatagal na matanda na dahil binoboto sila ng mga tao na karespe-respeto. Kayo lang dalawa ang kinamumuhian. Kasi na ang tanda niyo na, imbes na legacy ninyo yung pangalagaan niyo, kasama pa kayo sa pamumulitika. Yung mga tumanda po puwera kay Juan Ponce Enrile, nung nagsitanda po silang mga senador, 'di na po sila naghangad na maging Senate President. Alam niyo yun kasi fulfilled sila, eh. Kayo, wala na yung mga magagaling na senador. Chance na natin 'to para maging presidente, Tito Soto. Noon ang tingin lang naman talaga sa'yo komedyante. Panahon nila Joker Arroyo, panahon nila Miriam Defensor, ano ba tingin sa'yo? Ganyan lang, para ka lang si Lito Lapid. Pero dahil kayo na pinakamatanda, seniority nilang pinagbatayan, imbes na ibangon ninyo yung sinasabi niyong dignidad, kayo pa unang naninira sa Senado. Alam mo, eto lang payo ko rin sa'yo, Senate President, Alan Peter Cayetano. Minsan minsan kasi panay ka rin daldal, eh. Alam mo gawin niyo, Senate President, gusto nakikipagsagutan kayo sa propaganda nila, eh. Magtrabaho ka naman ng tahimik, itiko mo rin yung bibig mo paminsan-minsan. May dala ka na namang Pokemon. Ang gusto namin, alam mo, Alan Peter Cayetano, trabaho na. 'Wag mo na sagutin yung mga ano nila. Gusto mo kasing sagutin din sila punto per punto, eh. 'Pag nagsalita, sasagot ka rin. Mag-imbestiga lang kayo, patawag niyo yung 18 Marines, malilimutan na ng mga tao yang sila Tito Soto. Kaya rin hindi sila tumitigil, eh, na may sagot din kayo. Hayaan mo na, harapin mo na, mag-imbestiga na kayo, yung Blue Ribbon, simulan niyo na, para matapos na 'to. Eh, pasensya na, Alan Peter Cayetano, wag verse ka rin ng verse, eh. Bible verse ka rin ng Bible verse. Magsimula na kayo, mag-imbestiga na kayo, yun lang, hindi sa salita. Hindi mo mapipigilan yung mga hindi mo mapapatahimik yang mga yan, yung mga kritiko mo. Siguro hindi kayo sanay kasi ngayon lang kayo na-limelight, eh. Naging ano ka, naging, House Speaker ka pero iba 'tong limelight na Senate President ka, eh. Pati si Pia Cayetano. Alam niyo, kinakantyawan yung pag-iyak niyo, pagdadrama niyo. Simple lang po ang dapat niyong isagot, trabaho. 'Pag nagsimula kayong magtrabaho, mawawala na po yan, magiging ingay yan lang lahat. Yung mga tao kasi wala pa rin nakikita, 'di ba? Sagot ka lang ng sagot, press con ka rin ng press con. Yun nga ang ayaw namin alam mo, magtapatan na tayo, Peter Cayetano. Kaya kami nabubwisit kay Lacson. Eto magkakampi tayo, hindi kita sinasabihan dahil magkalaban tayo, magkakampi tayo. Kaya kami nabubwisit kay Lacson, presko ng presko, ayaw mag-imbestiga. Huwag kang magpa-trap sa gano'n. Alam ko maano ka, gustong-gusto mong magpaliwanag, eh. Naipaliwanag mo na yung gusto mong ipaliwanag. Huwag
ang tendency kasi ni Peter Alan Cayetano kaya sobrang paliwanag, gusto niyang kumbinsihin pati yung mga kalaban, eh. Hindi mo na makukumbinsi yung mga kalaban. Kalaban na 'yan. Kalaban na natin 'yan, 'wag mo ng kumbinsihin. Alam ko yung ginagawa mo lagi mo silang gustong kumbinsihin, eh. Magtrabaho na kayong magkapatid, mawawala na yang iyak-iyak na 'yan. Yung binabanat sa'yo, Pia Cayetano, na iyakin ka, 'di mo kinakailangang magpaliwanag niyan. Emosyon 'yun, eh. Hindi nila naramdaman 'yun, hindi na natin makukuha yung mga dilawan, kakamping na pupunta sa inyo. Hindi niyo kaya 'yan. Ang sinasabi ko lang, simulan na natin magtrabaho. 'Yan ang iniintay ng mga Pilipino. Isang, Blue Ribbon Committee investigation lang. Matatabunan na yang ingay nila na mga walang dignidad ang Senado, walang dignidad. Hindi niyo kinakailangang sagutin 'yan na maya't-maya kung anong bato nila sasagot naman tayo. Magtrabaho lang kayo ng mag-imbestiga na yung Blue Ribbon. 'Pag nag-imbestiga kayo, tatahimik na 'yan lahat. Kasi manunood na, eh. 'Pag naipakita ng mga 'pag na-i-live 'yan, na natatanong sila ng mga senador, nako-cross-examine yung mga testigo. 'Yan po ang tunay na gawin ninyo. Trabaho po, Blue Ribbon po ang gusto namin. So, kung may nakikinig po na mga tauhan ni Alan Peter Cayetano, sa totoo lang po, mapapatahimik niyo lang yang inyong mga detractors, hindi po sa kumbinsihan. 'Pag nagtrabaho kayo, napakita natin, pati po yung mga media, hindi po nila puwedeng ma-ignore ang ebidensya na mahahagilap ninyo diyan. Yan lang po ang tanging paraan. Okay, Senator Tito Soto on Senate leadership. Siya rin nagkuwento 'no, "I was asked why I have been silent." Bakit daw siya tahimik sa palitan ng liderato ng Senado. Hindi siya nagsasalita. Sabi ni Tito Soto, "Wrong. I was the one who brought out the idea of making Sherwin as SP." Oh, akala mo naman nakabuti kay Sherwin Gatchalian. Alam mo, Tito Soto, panira ka ng kampanya, eh. Akala mo naman yung sinabi mo na ikaw yung utak para maging, Senate President si Win Gatchalian, ay, nakatulong kay Sherwin? Hindi. Panira ka ng diskarte ni Sherwin Gatchalian. Ikaw nga ang inayawan, eh. Dapat hinayaan mo na lang si Sherwin Gatchalian na magkampanya. Eh, problema sinabi mo ikaw palang utak niyan. 'Di ano iisipin ng mga tao, sunod-sunuran lang 'yan sa'yo si ano, sunod-sunuran lang sa'yo si Sherwin Gatchalian. 'Pag naging ano kasi dalawa lang ang pumaliktad, okey na sana, eh. Eh, ngayon sinabi mo ikaw ang utak niyan. 'Di parang tuta niyo lang si Sherwin Gatchalian lumalabas, kahit hindi naman gano'n. Oh, puwede naman na talagang naisip ni Sherwin Gatchalian na puwede na ako maging Senate President. Ang problema, hindi rin naman mag-iimbestiga 'yan. Ngayon pa lang hindi na siya nagsabi na mag-iimbestiga siya, eh. 'Yun po ang kailangan ng Pilipinas. Makontra natin, wala na tayong magagawa diyan, eh. Na-impeach na si VP Sara, magta-trial na kayo. Hindi na po mapipigilan yung impeachment.
imbestigahan din natin yung mga magnanakaw, hindi lang po ang mga Duterte ang iniimbestigahan. Oh, yan po yung mga binabasag natin, yung mga banat nila na ang mga kakampi ng Duterte may kaso lahat. Paano hindi magkakakaso, eh, kinasuhan ninyo kahit walang katotohanan? Saan ka nakakita absuelto sa COMELEC, pero yung mismong ikinaso sa kanya sa COMELEC, yun ang ikakaso dito sa hindi ba alam niyo, hindi naman na automatic na ito ay ano 'no, forum forum shopping, pero parang gano'n na nangyayari. Hindi umubra sa COMELEC, dinala ninyo sa ombudsman para may kaso si Marcoleta. Una niyong balak kay Marcoleta, matanggal siya sa pagiging senador dahil campaign contribution, paglabag sa campaign contribution law o kung ano man ang tawag diyan sa batas na 'yan. Nung binasura ng COMELEC, tinik sa lalamunan niyo, tinik tinik sa inyong paa at kahit saang parte ng katawan ninyo tinik si Marcoleta, gusto niyo na ngayon matanggal. Gusto niyo ng tanggalin sa pagiging senador, kinasuhan niyo na. Gusto niyo na ipakulong si Marcoleta. Nga naman 'pag nakakulong si Marcoleta, hindi na kayo makokontra. Magaling din mag-isip, eh. Okey, pero alam niyo po, think positive pa rin po tayo. Kasi minsan nakaka-depress na, eh. Ang problema ganito, "Ayoko na." Ganito kadalasan ng nangyayari po sa mga Duterte supporter. Ramdam na ramdam natin yung ginagawa kala Senator Bato, kala Pastor Quebuloy, sa lahat po, kala Harry Roque, kay, Respicio, pati kay Kiko Barsaga, kay Lebiste. Ngayon si Bongo pa, si Senator Bato. Ramdam natin, eh, dinadamdam natin. Kung minsan po, ako nararamdaman ko rin, eh. Ramdam ko rin yung galit na talagang hindi naman natin kasi tao lang tayo, eh. Pero minsan tignan po natin yung attitude ng mga Duterte, partikular si VP Sara. Gayahin po natin sila. Sila nakakatawa pa, sila kaya po nilang mabuhay pa, bagamat matindi na. Ano na 'yan, sila na talaga yung sinesentruhan. Hmm. I-convert po natin na may pag-asa pa kasi 'pag problema po natin, dinamdam po natin 'yan, nilagay natin sa dibdib natin, binuo natin sa utak natin, pressure natin ang sarili natin, stress na stress tayo, tapos bigla tayong susuko, "Ayoko na." Okey naman yung magpahinga kayo. Ayoko na muna makinig ngayong araw na 'to ng balita kasi stress na stress ako, okey po yun. Pero 'pag nakapagpahinga kayo, isipin niyo rin po na 'pag hinayaan niyo lang po yang mga 'yan, 'no, 'pag hinayaan niyo lang sila lahat, talagang maririndi po kayo. Tapos susuko na lang kayo, "Ayoko na, 'di na ako mangangampanya, ayoko na ng pulitika." Tayo talo dun. Magpahinga lang po 'pag stress na. Katulad ng ginagawa ko, minsan ayokong mag-vlog, eh, ipinapahinga ko, eh. Kasi lahat 'to stressor 'to lahat, eh. Kaya lang naisip ko 'pag nakapagpahinga ako, 'pag hindi kami saan pa kukuha ng mga impormasyon yung mga tao 'pag kami sumuko pa? Sino pa yung lalaban sa mga ano nila, sa mga argumento nila? Ang media natin nililigaw na lahat ng mga argumento niya. Pinalalabas nila na si Bato ay tumatakas sa batas. Kaninong batas? Kaya laban lang. Kumbaga, 'wag tayong 'wag tayong
magpahinga lang tayo, tapos laban lang uli. Dapat kasama tayo kasi yan lang po ang tanging paraan natin, kontrahin natin yung kanilang mga maling, pagpapalaganap sa mamamayang Pilipino. Totoo yun, ako nararamdaman ko yan, 'pag minsan hindi ako nagba-vlogs. Sabihin ko tutulog ko na lang muna, paggising ko, eto na naman, na-renew ka na naman. Ang importante ngayon, masuportahan ninyo yung mga Duterte vloggers. Alam niyo malaking bagay ang panonood ninyo. Kasi una, naaarmasan kayo papaano niyo sasagutin yung mga kolentong na mga troll, 'di ba? Et cetera, et cetera. Okey, 'yan lang po ang ating topic. Puwede na kayong magtanong, puwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat puwede po kayong magpakape. Yung may mga pampakape po,